May mga pagkakataon na humihigpit ang kaluluwa at tinatanong natin ang ating sarili, halos tahimik, nakikita pa rin ba ng Diyos ang ginagawa ko? Nagmamalasakit ba talaga siya sa akin? At ito ay eksaktong doon sa puwang na ito sa pagitan ng pagkapagod at pananampalataya na ang langit ay nagpasya na bumulong ng isang bagay na nagbabago sa lahat. Kung ang iyong espiritu ay hindi mapakali ngayon, ito ay dahil ang mensaheng ito ay isang direktang mensahe sa iyo. Ikaw na nagdala ng mga bigat na walang nakakaalam, na gumawa ng mahihirap na pagpipilian ng walang anumang pagkilala, na nag-iwan ng madaling landas upang manatiling tapat sa layunin. Sa araw na ito, tinawag ka ng langit sa iyong pangalan. Wala kang naranasan ay hindi pinansin. Walang nangyari nang hindi napapansin. Mayroong isang paggalaw na nangyayari sa paligid mo at madarama mo ito linya sa linya. Bago magpatuloy, samantalahin at mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ang anumang salita na maaaring magbago ng iyong espiritu. Pinapagana nito ang kampanilya dahil kapag nais ng Diyos na magsalita, lumilikha siya ng mga pagpupulong na tulad nito. Huminga ka ng malalim ngayon dahil ang susunod ay isang espiritual na tugon sa isang bagay na ikaw lamang at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Maaari kang mag-alinlangan sa iyong sarili kung minsan, ngunit hindi ka kailanman pinagdududahan ng langit. Mayroong isang tahimik na kagalakan sa puso ng Diyos kapag tinitingnan niya ang paraan ng iyong paglakad, kahit na nasugatan, kahit na pagod, kahit na hindi nakikita ang kagyat na mga resulta. Nakita niya ang bawat pagtalikod na ginawa mo kapag walang nakatingin, bawat hindi na sinabi mo sa kung ano ang maaaring makasira sa iyo, bawat pagpipilian na manindigan ng matatag kapag nais ng bagyo na punitin ka mula sa lugar. Hindi ito maliit na gawain, ito ay espiritual na katandaan, ito ay pagsunod na tumataas na parang pabango sa kanyang harapan. Sa araw na ito mayroong isang kumpirmasyon na nakabitin sa iyo. Hindi ito imahinasyon, hindi ito nagkataon, hindi ito ang emosyon ng sandali. Sabi nga ng Diyos, masaya ako sa piling mo. Oo, nakita niya ang inyong mga tahimik na sakripisyo, ang mga sakripisyo na hindi ninyo man lang napag-usapan kaninuman. Nakita niya nang isuko mo ang iyong kalooban na sundin ang Kanya, kahit na hindi lubos na nauunawaan kung bakit. Ito para sa langit ay may bigat na hindi masusukat ng mundo. Ang kumpirmasyon na ito ay hindi sinamahan ng palakpakan, kundi ng presensya. Hindi ito dumarating na may maliwanag na ilaw, kundi may kapayapaan na sumasaklaw. Hindi ka nakakakuha ng papuri ng tao. Ito ay pagkilala mula sa manlilikha mismo, para bang nasaksihan ng langit ang iyong paglalakad at pag-sign sa ilalim. At binabago nito ang lahat. Binabago nito ang kapaligiran, binabago nito ang kurso ng kasaysayan nito. Binabago nito ang kahandaan nitong magpatuloy sa pagsulong. Marahil ay hindi mo ito namamalayan, ngunit ang kamay ng Diyos ay humahawak sa iyo sa mga araw na akala mo ay hindi mo na ito kayang tiisin. Siya ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo nang maubos ang iyong lakas. Siya ang nagtatanggol sa iyo nang hindi mo man lang alam na inaatake ka. Siya ang nagtakda ng mga hangganan kung saan nais ng kaaway na sirain ka. Ang proteksyong ito ay hindi aksidente, malinaw na palatandaan na may sagradong layunin na pinapanatili sa loob ninyo. At ngayon, habang naririnig mo ito, may isang bagay sa iyong diwa na nagpapatunay na ito ay totoo. Dahil hindi ito tungkol sa emosyon, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Pinili ka na. Natag ka. May banal na kasiyahan na nakasalalay sa inyong katapatan, isang kagalakan ng langit na nagpapakita ng sarili sa inyong tahimik na paglaban. Simula pa lamang ito ng kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. May mga palatandaan na tanging ang mga taong may espiritual na pagiging sensitibo lamang ang makakakita.
At napansin mo ang ilan sa mga ito, ang kapayapaan na nagmumula sa wala, sa gitna mismo ng isang ipo-ipo na parang inilalagay ng kalangitan ng kamay nito sa iyong dibdib at sinasabi, "Kalmado, narito ako." Ang kapayapaan na ito ay hindi pangkaraniwan, hindi ito psikolohikal, hindi lamang ito emosyonal. Ito ang tanda ng Diyos na nagpapatunay na sinasamahan niya ang bawat hakbang mo. Para bang ang spiritual na lugar ay maingat na nagpapakita na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Sa katunayan, ang pabor na nakapalibot sa iyo ay hindi nagkataon. Mga pintuan na binuksan ng walang paliwanag, mga pag-atake na nabigo ng walang maliwanag na dahilan, mga sitwasyon na dapat ay nagpabagsak sa iyo, ngunit kahit paano, pinalakas ka. Ang lahat ng ito ay patunay na mayroong isang banal na kamay na kumikilos sa likod ng mga eksena. Hindi mo alam kung gaano karaming mga labanan ang nanalo nang hindi mo alam na umiiral ang mga ito. Ang langit ay gumagana para sa iyong pabor nang higit pa kaysa sa inaakala mo. At kung makikita mo kung ano ang hinarang na ng Diyos sa paligid mo, luluhod ka sa pasasalamat. Pinigilan niya ang mga bitag, binuwag ang mga pag-atake, paralisado ang masasamang intensyon, at pinatahimik ang mga akusasyon na nagtangkang bumangon laban sa iyo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil mahal ka. Ang proteksyon na ito, ang pag-aalaga na ito, ang sigasig na ito, ang ngatanan hinibuhi nga pamatuod han langit nun nga pag, uyon nga aadahay mo. Ang tinatawag ng marami na emosyonal na lakas ay ang Diyos mismo ang nagbibihis sa iyo kapag sinusubukan ka ng mundo na pagodin ka. May mga araw na hindi mo maipaliwanag kung paano mo nagawa ang pag-aaral. Simple lang ang sagot, dinala ka ng langit. Sinuportahan ka niya sa mga digmaan na nagbabanta na sirain ang iyong isipan at masira ang iyong puso. Kapag lumalaban ka, ito ay dahil ang mga anghel ay gumagalaw sa paligid mo. Kapag nagpatuloy ka, ito ay dahil ang Diyos ay naglagay ng paglaban sa loob mo. At kung narito ka ngayon, binabasa mo ito ay dahil nais ng langit na maunawaan mo. Ikaw ay buhay na patunay ng isang Diyos na nagmamalasakit, nagpoprotekta at nagpaparangalan. Ang kapayapaan na dumadalaw sa iyo, ang pabor na kasama mo, at ang mga labanan na iyong napanalunan ng tahimik ay mga espiritual na katibayan na ang Diyos ay maasikaso, naroroon at ipinagmamalaki ang paglalakbay na iyong ginawa. At ang paghahayag na ito ay isa lamang sa maraming ipapakita niya sa inyo. Marahil ay ginugol mo ang isang malaking bahagi ng iyong buhay sa paniniwala na ang Diyos ay nalulugod lamang sa mga taong laging nakakakuha ng tama, na hindi kailanman nabigo, na nabubuhay sa isang halos imposibleng antas ng pagiging perpekto. Ngunit ang katotohanan ay mas maganda at mapagpalaya. Ang Diyos ay hindi nagagalak sa walang kapintasan na pagganap. Nagagalak siya ng may taus-pusong puso. Tumingin siya sa kabila ng mga hadlang, lampas sa mga talon, lampas sa mga pag-aalinlangan. Tinitingnan niya ang iyong pagsuko, ang iyong intensyon, ang iyong kahandaan na bumalik sa Kanya kahit na nagkamali ka. Walang pagkakamali sa iyo na naggulat sa langit. Walang kahinaan sa iyo ang nagpabalik sa Diyos. Alam niya ang lahat mula sa simula, ngunit pinili niyang lumakad kasama ka. Ang nakakaakit sa kanyang puso ay hindi ang iyong pagiging perpekto, ito ay ang iyong kahinaan sa harap niya. Kapag nakaluhod ka at sinabing, "Ama, hindi ko taglay ang lahat, ngunit ang nasa akin ay sa iyo." Huminga ka ng malalim at subukang muli kahit na nabigo ka. Ang pagsuko na ito ay hindi mabilang. Ang langit ay nagdiriwang kapag tinalikuran mo ang kapalaluan at pinahihintulutan ng Diyos na hubugin ka. Ipinagdiriwang ito kapag inaamin mo na kailangan mo siya. Nagdiriwang ito kapag umiiyak ka, ngunit patuloy ito. Ipinagdiriwang nito kapag nakikipaglaban ka sa mga panloob na tukso na hindi nakikita ng sinuman.
Ang langit ay nagagalak hindi dahil ikaw ay walang kapintasan, kundi dahil ikaw ay taos-puso. Alam ng Diyos kung kailan ang iyong oo ay nagmumula sa iyong buong puso, kahit na ito ay nasaktan. Ang katapatan na iyon ay nakakaantig sa kanyang puso sa paraang hindi kailanman mauunawaan ng mundo. At ang pinakamalalim na bagay ay hindi kailanman hiniling ng Diyos sa iyo kung ano ang alam niya na hindi mo maibibigay. Hindi niya hinihingi ang pagiging perpekto, hinihingi niya ang pagsuko. Hindi niya hinihingi ang walang kapintasan na pananampalataya, kailangan niya ng buhay na pananampalataya. Napakalaki pa, maliit pa, at nalilito pa kung minsan. Bawat hakbang na gagawin mo patungo sa Kanya, kahit na ikaw ay nag-aalinlangan, ay tinatanggap bilang isang gawa ng pag-ibig sa langit. Ang Ama ay hindi humanga sa mga pagtatanghal, humanga siya sa katotohanan. Iyon ang dahilan kung bakit kapag sinisisi mo ang iyong sarili, kapag binabawasan mo ang iyong sarili, kapag iniisip mo na hindi ka sapat na mabuti, tinitingnan ka ng Diyos ng may habag at sinabing, "Anak, hindi kita pinili dahil sa iyong pagganap, pinili kita dahil sa puso mo." At ito ang isa sa pinakadakilang espiritual na kalayaan na maaari mong matanggap. Minamahal ka hindi dahil sa iyong ginagawa, kundi dahil sa kung sino ka, at nalulugod ang Diyos na lumakad kasama mo ng ganoon. Kung mayroong isang bagay na nagpapatunay ng walang pag-aalinlangan sa kaluguran ng Diyos sa kanyang mga anak, ito ay ang salita mismo. Hindi ito nagiiwan ng puwang para sa kaduda-dudang interpretasyon. Nagagalak ang Diyos na mahalin ka. Hindi ka lamang niya pinahihintulutan, hindi ka niya basta tiniisin, natutuwa siyang tawagin kang kanyang sarili. At isa sa mga pinakamakapangyarihang talata na naghahayag nito ay ang Sophonias 3:17, kung saan nasusulat na ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na may kagalakan, pinanibago kayo ng kanyang pag-ibig at nalulugod sa inyo sa pamamagitan ng mga awit. Ito ay hindi isang metapora. Ito ay espiritual na paghahayag. Isipin mo ako, ang lumikha ng sansinukob, ang isa na sumusuporta sa mga kalawakan at namamahala sa oras, ay kumakanta tungkol sa iyo. May makalangit na himig na inilalabas sa iyong buhay sa tuwing pipiliin mong manatiling tapat, sa tuwing bumaling ka sa Diyos, sa tuwing hahanapin mo ang kanyang presensya. Maaring hindi mo pa naririnig ang awit na ito gamit ang iyong likas na tainga, ngunit ang iyong kaluluwa ay yung ginhawa na hindi mo maipaliwanag, ang biglaang lakas na iyon sa gitna ng sakit. Iyan ang musika ng Diyos na umaabot sa iyo. At kapag inihayag ng Biblia na pinanibago kanya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, nangangahulugan ito na may patuloy na agos na nagmumula sa langit upang ibalik ka. Hindi ito isang bagay na nangyayari ng isang beses. Ito ay patuloy. Hindi ka nabubuhay sa iyong sariling lakas. Nabubuhay ka sa pamamagitan ng lakas na ibinubuhos ng Diyos sa iyo araw-araw. Kaya nga, kahit na matapos ang mahirap na gabi, nagising ka na may pag-asa na hindi dapat umiiral. Yan ang dahilan kung bakit kahit sa harap ng mabibigat na espiritual na pag-atake, nananatiling buo ka sa loob. Ang bawat teksto sa Biblia na nagpapatibay sa pag-ibig, pag-aalaga at kasiyahan ng Diyos ay hindi tula. Ito ay isang espiritual na talaan. Ito ay legal na katibayan sa mga makalangit na hukuman na ikaw ay pag-aari niya. Kapag sinusubukang akusahan ka ng kaaway, sinusubukang ibagsak ka, sinusubukang paniwalaan ka na ang Diyos ay malayo, ang mga salitang ito ay nagiging saksi sa iyong pabor. Ang Biblia ay hindi nagsisinungaling at ipinapahayag nito na ang puso ng Diyos ay paborable sa iyo. Kaya't kapag nag-aalinlangan ka sa pag-ibig ng Diyos, tandaan, kumakanta siya tungkol sa iyo. Natutuwa siyang makita kang bumangon. Nag-vibrate siya sa iyong pagtitiyaga.
Ngumiti siya kapag pinili mo ang liwanag, kahit na napapaligiran ka ng kadiliman. Ang katotohanan sa Biblia ay hindi nag-iiwan ng mga butas. Ang Diyos ay nalulugod sa iyo, at ang paghahayag na ito ay lalim pa rin sa mga susunod na antas na nais niyang dalhin sa iyo. Bago ang anumang bagay na iyong ginagawa, bago ang anumang tagumpay, bago ang anumang pagkakamali, mayroong isang katotohanan na nakabatay sa iyong buong paglalakad, kung sino ka kay Kristo. Ang pagkakakilanlan na ito ay hindi nagbabago sa mood ng mga tao. Hindi ito nakasalalay sa opinyon ng sinuman, hindi ito nagbabago sa kanilang pagkahulog, at hindi rin ito nagdaragdag sa kanilang mga tagumpay. Ito ay matatag, hindi nagbabago at tinatakan ng Diyos mismo. At ito mismo ang dahilan kung bakit ang pagsangayon ng Diyos ay hindi ipinanganak sa kanyang mga gawa, kundi sa kanyang pagkaanak. Pag-aari niya ka at binabago nito ang lahat. Maraming tao ang nagsisikap na bumuo ng espiritual na pagpapahalaga sa sarili sa tuktok ng pagganap, ngunit hindi mo ito ginagawa. Tinawag ka ng Diyos na lumakad sa ibang batayan. Ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo kapag sinusubukan ng mundo na bawasan ka. Ito ay kung ano ang nagpapaalala sa iyo na hindi ka tinukoy ng trauma, nakaraang mga pagkakamali, pagkabigo ng tao o negatibong tinig. Tinukoy ka ng dugong naghugas sa iyo ng pag-ibig na nakarating sa iyo at ng layunin na isinulat ng langit bago ka pa man isinilang. At ang pinakakamanghamanghang bagay ay hindi kailanman hiniling ng Diyos na maging isang tao na hindi niya nilikha. Nilikha ka niya ng may malalim na intensyon, na may mga tiyak na katangian, na may biyaya sa sarili. Sa pamamagitan ni Kristo, binibigyan ka ng access sa isang buhay na hindi mo kayang itayo ng mag-isa. Kapayapaan sa gitna ng pakikibaka, hindi maipaliwanag na lakas, direksyon kahit na ang lahat ay tila nakalilito. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi isang teorya, ito ay isang espiritual na katotohanan na nagpapakita araw-araw minsan nang hindi mo namamalayan ito. Kapag sinusubukan ng kaaway na paralisado ka ng pagkakasala o kahihiyan, tumutugon ang langit sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo kung sino ka. Hinirang, itinakod, binabantayan, pinahiran, minamahal. Kapag sinusubukan ng mga tao na bawasan ng iyong halaga, ipinaalala sa iyo ng Diyos na itinaas ka niya sa isang bagay na mas dakila. Kapag sinusubukan ka ng buhay na itulak ka pababa, hinihila ka ni Kristo pabalik sa sentro ng iyong tunay na diwa. Wala nang hihigit pa sa isang pinili na nakakaalam kung sino siya. Walang mas nakakatakot sa impyerno kaysa sa isang taong matatag sa pagkakakilanlan na ibinigay ng Diyos. At ang pagkakakilanlan na ito mismo ang nagbubukas ng daan para sa kung ano ang dapat gawin ng Diyos. Ito ang pundasyon para sa mga bagong espiritual na responsibilidad, mga bagong antas ng paglago, mga bagong sukat ng autoridad. Bago ka bigyan ng Diyos ng mga dakilang bagay, ipinaalala niya sa iyo, ikaw ay akin. Mahal ka, kayo ang napili, at ang katotohanan iyon ay ang lupa kung saan ang lahat ng iyong layunin ay maunlad. May mga araw na sinusubukan ka ng isip na linlangin ka, na nagpapaniwala sa iyo na ang Diyos ay lumipat na siya ay nabigo, na hindi ka na niya tinitingnan ng may pagmamahal. Ngunit ang damdaming iyon ay hindi kailanman nagmumula sa langit. Ang espiritual na katotohanan ay naiiba. Walang anuman ang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang iyong mga kabiguan, hindi ang iyong mga takot, hindi ang iyong mga nakaraang pagkakamali, hindi ang mga saloobin na nagsisikap na lituhin ka. Ang kanyang pag-ibig ay napakalalim na nalampasan nito ang lahat ng hadlang ng tao.
Malinaw ito sa Roma 8:38-39. Hindi buhay, hindi kamatayan, hindi mga anghel, hindi mga demonyo, hindi mga pangyayari, hindi kalaliman, hindi mga taas, walang sapat na lakas upang agawin ka mula sa mga kamay ng Diyos. Ito ay isang katotohanan na kailangang bumaba mula sa talino patungo sa espiritu, dahil kapag nauunawaan mo ito, ang iyong kaluluwa ay nagkakaroon ng katatagan. Tumigil ka sa pamumuhay sa takot na mawala ang presensya ng Diyos at magsimulang mamuhay ng may kumpiyansa na hindi ka niya pababayaan. At kahit na pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, kahit na sinusubukan mong magtago mula sa Diyos, natagpuan ka niya, hinahabol ka niya, pinapanumbalik ka niya, dadalhin ka nito pabalik sa sentro ng layunin. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lumiliit kapag nabigo ka. Sa kabaligtaran, ito ay eksakto doon na siya ay lumalapit ng may pinakatindi. Walang masyadong malalim na pagkahulog na hindi kayang iligtas ng pag-ibig ng Diyos. Walang sugat na masyadong matanda na hindi niya kayang pagalingin. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasalalay sa kanyang lakas, kundi sa kanyang katapatan. Hindi siya nagmamahal ng hindi matatag, hindi siya nagmamahal sa mga yugto, hindi siya nagmamahal kapag ikaw ay mabuti at tumitigil siya sa pag-ibig kapag natitisod ka. Umiibig siya ng may katatagan na may walang hanggang kasidhian. Ang pag-ibig na iyan ang iyong angkla sa madilim na araw at ang iyong gasolina sa mga araw ng pagsulong. Ito ang pumipigil sa kaaway na sirain ka. Ito ang pumipigil sa pagkakasala na makulong ka. Ito ang nagpapanatili ng apoy ng iyong layunin. At kung binabasa mo ito ngayon, ito ay dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos, sapagkat mahal ka niya sa isang pag-ibig na hindi nauunawaan ng sanlibutan. Isang pag-ibig na nagbabasag ng mga kadena, na nagpapanumbalik ng mga pagkakakilanlan, na nagpapagaling ng mga sugat, na nagpapanibago ng lakas. Walang makapaghihiwalay sa iyo mula sa pag-ibig na ito, at sa katiyakan na ito ay aakayin ka ng Diyos sa susunod na espiritual na antas na darating. Dumarating ang panahon sa paglalakbay ng pinili kung kailan sinimulan ng Diyos na higpitan ang ilang mga aspeto, hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng promosyon. Siya ay nag-aayos, itinatama niya, pinaghihiwalay niya, nililinis niya, lahat upang ihanay ka sa kung ano ang nasa hinaharap, marahil ay nasa yugtong iyon ka pa lang. Ang pakiramdam na ang isang bagay sa loob mo ay muling inorganisa, na ang ilang mga gawi ay hindi na tumutugma sa kung sino ka, na ang ilang mga pag-uusap ay nagpapabigat sa iyo, na ang ilang mga lugar ay hindi na nagsisilbi sa iyo. Hindi ito kakulangan sa ginhawa, ito ay isang pagpupulong. Ang kabanalan na hinihiling ng Diyos sa iyo ay hindi katigasan, hindi ito relihiyoso, hindi ito pagiging perpekto. Ito ay kadalisayan ng intensyon, malinis ang puso, nagising ang isipan. Ito ay isang sensitibong espiritu. Naririnig nito ang bulong ng Diyos kahit na sumisigaw ang mundo. At para magawa ito, tinatawagan ka niya sa mas malalim na pagkakahanay, isang panloob na muling pag-aayos na maglalagay sa iyong buhay sa ritmo ng langit. Para bang binibigyan ka niya ng huling himig bago ka ilagay sa entablado ng inihanda niya. At ang pagkakahanay na ito ay nangyayari sa mga panloob na digmaan na walang nakakakita. Ang pag-iisip na iyon ay tinanggihan mo. Ang pag-uugali na iyong tinalikuran, ang pagpapatawad na napagpasyahan mong palayain, yung tukso na napagtagumpayan mo sa katahimikan. Ang lahat ng ito ay praktikal na kabanalan. Hindi ito tungkol sa walang kapintasan na pamumuhay, kundi tungkol sa maingat na pamumuhay. Araw-araw kang pumipili ng ilaw kahit na sinusubukang hilahin ka ng anino, tungkol sa pagpapanatiling pansin ng espiritu sapagkat may sagradong layunin na itinatayo.
Kapag napansin ng Diyos na ikaw ay nag-iisa, tinawag ka niya sa mas mataas na antas ng espiritual na responsibilidad. Nais niyang dalhin ka sa isang lugar kung saan ang iyong boses ay may higit na autoridad, kung saan ang iyong mga desisyon ay nakakaapekto sa mga kapaligiran, kung saan ang iyong buhay ay nagiging tugon sa iba pang mga buhay. Ngunit para diyan, kailangan niya kayong nakahanay, buo, gising, malinis sa loob. Ang kagyat na pagpipilit ay hindi upang pilitin ka. Ito ay upang ihanda ka. Ang dumarating ay masyadong malaki upang maranasan sa anumang paraan. At habang papalapit ka sa presensya ng Diyos, may isang makapangyarihang nangyayari. Ang iyong espiritual na pagiging sensitibo ay nagdaragdag. Sinimulan mong makilala ang mga pag-atake bago sila dumating. Sinimulan niyang makilala ang mga maling pintuan bago pumasok. Sinimulan niyang kilalanin ang mga emosyonal na pitfalls bago siya masaktan. Ito ang direktang resulta ng kabanalan, kalinawan. At ang kalinawan na iyon ay magiging mahalaga para sa susunod na yugto na malapit ng ilabas ng Diyos sa iyo. Ang pinakadakilang pagsubok sa espiritual na lakas ay hindi kapag mabilis kang nanalo, kundi kapag nananatiling matatag ka kahit na hindi ka nakakakita ng anumang pagbabago at maingat na binabantayan ito ng langit. Sa tuwing pipiliin mong manalangin kahit pagod ka na, sa tuwing nagpasya kang maniwala kahit wala kang nararamdaman, sa tuwing manatili ka kapag inaasahan ng lahat na susuko ka, ang lahat ng ito ay naitala sa makalangit na mga hukuman bilang isang makapangyarihang patutuo sa kanyang pananampalataya. Wala sa mga ito ang hindi napapansin. Hindi ito nakita ng mundo nang ikaw ay umiiyak sa katahimikan, ngunit nakita ito ng langit. Hindi alam ng mga tao ang mga saloobin na kailangan mong labanan, ngunit alam ng langit. Walang nakapansin sa bigat na dinala mo sa loob, ngunit napansin ito ng langit. At ang bawat isa sa kanyang mga paglaban ay ipinagdiriwang sa espiritual bilang isang tagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit nakatayo ka ngayon, dahil may karangalan na inilalabas sa mga nananatiling nasaktan. Sinasabi sa Santiago 1:12 na ang taong magtitiis sa ilalim ng pagsubok ay tatanggap ng putong ng buhay. Ito ay hindi lamang isang premyo sa hinaharap. Ito ay isang katotohanan na nagsisimula ngayon. Ang pagtitiyaga ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan sa espiritual. Pinalalakas ka nito, pinapalaki ka, binubuksan ang iyong mga mata, ginagawang mas sensitibo ka sa pagkilos ng Diyos. Sa bawat oras na mananatili ka sa lugar kung saan marami ang bumagsak, ang iyong espiritu ay nagkakaroon ng kalamnan. Lumaki ka kahit hindi mo ito namamahala. Marahil ay nagtataka ka kung bakit ang ilang mga labanan ay tumatagal ng napakatagal. Ang sagot ay kadalasang simple, dahil ang iyong pagtitiis ay nagsisilbing saksi sa mundo ng mga espiritu. May mga digmaan na hindi pinahihintulutan ng Diyos na sirain ka, kundi upang ibunyag ka, ipakita sa langit at impyerno kung sino ka talaga, upang patunayan na may katatagan sa loob mo na hindi kayang ibagsak, upang ipakita na ang layunin na itinanim ng Diyos sa iyo ay nagkakahalaga ng anumang sakripisyo. At alamin ito, sa tuwing nilalabanan mo ang pag-atake, sa tuwing manatili ka sa pananampalataya, sa tuwing makakahanap ka ng lakas kung saan wala na, ang mga anghel ay gumagalaw sa paligid mo. Hindi ka kailanman nakipaglaban ng mag-isa. Ang pagtitiyaga na ipinakita mo ay naging tanglaw sa mundo ng mga espiritu. At ang tanglaw na iyon ay nagpapahayag na handa ka na para sa mga susunod na antas na ilalabas ng Diyos. May mga pagkakataon na binabago lamang ng Diyos ang kapaligiran sa paligid ng pinili. Hindi dahil sa hiniling mo, kundi dahil dumating na ang panahon. At marahil ikaw ay eksakto sa puntong iyon, isang yugto kung saan tila wala nang magkasya sa mga lumang hulma,
kung saan ang iyong mga pangunawa ay mas matalas, kung saan nararamdaman ng iyong espiritu na may isang bagay na mas malaki ang mangyayari. Ang banal na kakulangan sa ginhawa na ito ay isang paanyaya. Tinatawagan ka ng Diyos na umakyat upang ma-access ang mga sukat ng layunin na hindi ka pa handa na dalhin dati. Ang mga bagong espiritual na antas ay hindi dumating na may mga garantiya ng tao, ngunit dumating sila na may banal na presensya. Kailangan nila ng lakas ng loob na iwanan ang hindi na makatwiran, kapanahunan upang yakapin ang mas malaking responsibilidad at pagiging sensitibo upang makinig ng mas malalim sa patnubay ng Espiritu. Itinalaga ka ng Diyos hindi upang ihiwalay ka, kundi upang ihanda ka. Inaalis niya ang mga bigat sa iyong kaluluwa, pinuputol ang mga emosyonal na ugnayan mula sa nakaraan at inaalis ang mga pagkagambala dahil ang bagong yugto ay nangangailangan ng kalinawan. At ang pagtaas na ito ay hindi nangyayari sa maingay na paraan. Madalas itong nangyayari sa katahimikan. Nasa loob mo na ang kalangitan ay nagsisimulang palawakin ang mga teritoryo. Ang iyong mga saloobin ay nagbabago. Ang iyong mga pangunawa ay nagiging mas matalas. Ang iyong mga damdamin ay organisado. Ang iyong pananampalataya ay pinalakas. Para bang binabago ka ng Diyos sa panloob bago ka muling iposisyon sa labas. Ginagawa niya ito upang kapag bumukas ang bagong pintuan, mayroon ka ng autoridad at pangitain na pumasok. Sa totoo lang, may mga bagay na hindi ka binigay ng Diyos noon dahil dudurog ka nito, ngunit ngayon lumaki ka na. Ngayon ay tumaas na ang kanyang stamina. Ngayon ang iyong diwa ay mas matatag. Ngayon ay mas malinis na ang iyong puso. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag ka niya dahil sa wakas ay handa ka ng magdala ng mas mataas na antas ng pagpapahid, sensitibo, autoridad at layunin. Alam niya ng eksakto kung nasaan ka at alam niya ng eksakto kung saan kanya nais dalhin. At ang panawagang ito ay hindi para sa iilan. Ito ay para sa mga pinili na napatunayan ang katapatan sa okultismo. Isa ka sa kanila. Kaya't kung ano ang ipapalabas ng Diyos sa iyo ay hindi pangkaraniwan. Ito ay magiging pag-unlad. Ito ay magiging pagpapalawak. Ito ay magiging malalim na pagkakahanay. Tinatawagan ka ng langit sa susunod na kabanata at mararamdaman mo ito ng higit pa at mas malakas. Mayroon pa ring mga paghahayag, may mga pintuan pa rin, mayroon pa ring mga antas na hindi mo naisip na ma-access. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa piniling ito na nagbabasa ng mensaheng ito ngayon. Alam mo kung ano ang kanyang nabuhay, kung ano ang kanyang tiniis, kung ano ang kanyang tinalikuran, at kung ano pa rin ang dinadala niya sa kanyang puso. Nakita mo ang mga luha na hindi pa nahuhulog sa harap ng sinuman, ngunit nahulog sa harap mo. Alam mo ang bawat pakikibaka na inilulunsad sa loob ng kanyang kaluluwa. Kaya ngayon, Ama, dalangin ko na talagang madama niya ang iyong kasiyahan, ang iyong banal na pagmamataas, at ang iyong pag-ibig na nagpapanumbalik ng lahat sa paligid niya. Dalangin ko na ang bawat panloob na akusasyon ay mawalan ng lakas ngayon, naway mawala ang bawat damdamin ng kawalang karapat-dapat sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan. Hayaan ang bawat salungat na tinig na sumusubok na sabihin na siya ay hindi sapat ay patahimikin ng tunog ng iyong makalangit na pagsang-ayon. Naway maramdaman niya sa sandaling ito ang iyong kamay na nakasalalay sa kanyang ulo, na nagdadala ng kumpirmasyon, pagpapagaling, kapayapaan at pagkakahanay. Naway ang kaniyang espiritu ay muling magningas mula sa loob, gaya ng apoy na buhay na hindi namamatay. Ama, hinihiling ko sa iyong banal na espiritu na baguhin ang lakas ng hinirang na ito. Hayaang mapalitan ng pahinga ang bigat na dinadala niya. Naway ipagpalit ang pagkabalisa sa tiwala, hayaan ang pag-aalinlangan na ipagpalit para sa kalinawan.
Naway ipagpalit ang kahihiyan sa pagkakakilanlan. Naway ang bawat bahagi ng kanyang puso na nalilito ay maliwanagan ng iyong presensya. Naway tumanggap siya ng sariwang espiritual na pag-unawa, panibagong pangitain at pagiging sensitibo upang maunawaan ang iyong pagkilos. Dalangin ko rin, Panginoon, na dalhin mo ito sa susunod na antas. Naway magbukas ang mga pintuan ng espiritual. Naway magising ang mga natutulog na kakayahan. Naway ma-activate ang mga regalo, hayaang palawakin ang autoridad. Naway lumakad siya ng buong tapang at matatag patungo sa kung ano ang iyong inihanda na. Naway maramdaman niya ang mga anghel na gumagalaw sa paligid niya, nagbabantay at namumuno, nagpoprotekta at naghahanda ng lahat upang ang iyong plano ay matupad ng walang pagkaantala. Sa wakas, Ama, dalangin ko na ang pusong ito ay patuloy na nakahanay sa iyo. Naway manatiling sumuko, sensitibo, masunurin, mapagpakumbaba at handa para sa iyong layunin. Hayaang magsimula ang muling pagkabuhay sa loob niya na nakakaantig sa kanyang damdamin, sa kanyang gawain, sa kanyang isipan at sa kanyang pananampalataya. Ipaalam sa kanya nang walang pag-aalinlangan na kayo ay lubos na masaya sa kanya. Naway ang katotohanan ito ang maging batayan ng lahat ng kanyang mabubuhay mula ngayon. Amen. Ngayong natanggap mo na ang bawat salita ng script na ito, nais kong tanungin ka ng isang malalim na bagay. Ano ang gagawin mo sa lahat ng ito na ipinahayag sa iyo ng Diyos? Dahil hindi sapat na maramdaman lamang, kailangan itong sagutin. Binigyan ka ng langit ng mga kumpirmasyon, ipinakita sa iyo ang mga palatandaan, ipinaalala sa iyo ang iyong pagkakakilanlan. Tinawag ka sa mas mataas na antas, at ngayon ang iyong puso ang kailangang magpasya kung anong hakbang ang gagawin mula rito. Tingnan ang iyong buhay at sumasalamin anong mga lugar ang kailangan pa ring ihanay. Saan mo naramdaman na inaayos ka ng Diyos? Ano ang hinihiling sa iyo ng banal na espiritu na iwanan? Anong desisyon ang kailangan mong gawin ngayon para lumakad ng mas magaan, mas malinaw at mas malapit sa Kanya? Tanungin ang iyong sarili kung ano ang inaanyayahan ka ng Diyos na magbago dahil mayroong isang kilusan na nangyayari at ikaw ay bahagi nito. Naway ang mensaheng ito ay hindi lamang isang kapanapanabik na sandali, kundi isang watershed. Naway baguhin niya ang kanyang paraan ng pagdarasal upang magpasya sa paglalakad, upang makita, upang manindigan. Ang Diyos ay lubos na nalilipay sa iyo at hindi ito isang papuri, ito ay isang panawagan. Isang panawagan upang maging mature, upang magkahanay, upang manindigan ng matatag at tuparin ang layunin na ipinagkatiwala niya sa iyo. At kung ang salitang iyon ay nagsalita sa iyo, kung naramdaman mong hinawakan ka ng Diyos sa mga puntong iyon, kung gayon huwag kang lumakad ng mag-isa. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga abiso, at sumama sa amin sa espiritual na paglalakbay na ito. Mayroong higit pang mga mensahe, higit pang mga direksyon, at higit pang mga kumpirmasyon na nais ng langit na ilabas tungkol sa iyong buhay, at hindi mo ito maaaring makaligtaan. Naway ang konklusyon na ito ay hindi isang wakas, ngunit ang simula ng isang bagong siklo para sa iyo, isang siklo ng paghahayag, katapangan at espiritual na lalim. Handa ka na, kinumpirma na ito ng langit. Ngayon ay ikaw na ang sumagot.